Hello mga Katden lovers and Katden followers, narito na ang ilan sa pinakamalaking balita at positibong balita patungkol kay Catherine Bernardo, Alden Richards at sa kanilang moving Hello Love Again. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyong panonood. And for today's video to na dahil diretso na tayo dun sa ating pong very hottest and very positive news dahil ang pagmamahala ni Ethan at ni Joy ay talaga namang pinagkakaguluhan at pinag-aagawan po sa isang international na lugar kung saan meron pong isang balita na kung saan talagang trending pa rin po talaga itong Hello Love Again. Set North American theatrical release date is widest na release for a Filipino film. So ito na po ang sinet po, kumbaga parang na-break po nila ang record na ito po yung unang Filipino film na kung saan pinapanood po sa mas maraming lugar. ABS-CBN Films and GMA Pictures to present North American release of Hello Love Again. Grabe! The film will be released on November 15. Kung dito po sa Pilipinas, i-release po yung movie ng November 13. Doon po sa North America, ay meron pong i-release po ito this coming November 15. According po sa news, a North American theatrical release date has been set for ABS-CBN Film and GMA Pictures Hello Love Again, the sequel to the box office record-setting Filipino film Hello Love Goodbye starring Catherine Bernardo and Alden Richards and directed by Cathy Garcia Sampana. Catherine Bernardo and Alden Richards reprise their unforgettable character Joy and Ethan in Hello Love Again. And somebody texted me or messaged me said, "Hi Miss Darich, I just want to confirm from Canada theaters, 200 to 250 theaters were open for Hello Love Again movie so far. This is the biggest North America release to date for a Filipino movie source American distributor Abromorama. You can check the website for further verification, Miss Darich." Upon checking, ito pong Abramorama ay isa pong nagki-cater po sila ng mga international film, mga concerts, ganon. So but this time ay napabilang nga ang Hello Love Again. Biruin po ninyo ang mga kasabayan po nila or ang kinikater lang talaga nitong company na to is for international film. But this time, this is gonna be the first time na sila po ay nakipag-collaborate sa ABS-CBN at dito po sa kanilang GMA Pictures. Kaya naman this is really a positive news for everyone dahil nakarating na po sa iba't ibang lugar at napakalawak na po ng naabot ng Hello Love Again. Hindi pa man po nag-uumpisa yung kanilang movie ay marami na po talagang mga sinihan sa ibang bansa, North America, ang talagang nag-release ng kanila pong statement that they are going to cater that movie. Abranorama will release Hello Love Again in theater across US and Canada on November 15. The film will have the widest North American release ever for a Filipino film. So this is gonna be the first time na naman. So Filipino film Hello Love Again, the sequel 2019 box office hit Hello Love Goodbye will release in theater across US and Canada. Biruin po ninyo yon, 'di ba? Ganon po katindi ang parang bagyo na dinala po nito pong movie na ito for Catherine and Alden. Talaga napakalaki po ng privilege at napakaraking blessing po talaga to para po sa ABS-CBN at sa GMA. Biruin po ninyo, ultimo international mga companies, cinemas ay talagang inaccept po sila. Almost 200 to 250 cinemas ang binuksan para po sa movie na ito. Hello Love Again is set 5 years from when Joy and Ethan or Catherine Bernardo say goodbye to Alden and Hong Kong to pursue their dreams in Canada after fighting for their love to conquer the time, distance, and global shutdown. So ito yung pinaka talagang
Kumbaga parang inalay po ito ng mga taga-US at ng taga-Canada doon po sa mga OFW. Kasi syempre, marami po kasi talaga mga Pilipino abroad na talaga makaka-relate for this. And for that, dahil nakarating na po sa knowledge nila kung gaano po katindi ang dala ng movie na ito. Kaya naman agad-agad po nila na nakipagkausap para po sa ABS-CBN at GMA Pictures para po i-collaborate ang mga ito pong company na to para mapanood din po yan sa widest cinema. First time po yan in the history and na-break na naman po ng Hello Love Again. Grabe! And this is really very exciting part, no? Kasi hindi pa man po natin napapanood sa Pilipinas. Marami nang excited na mga kababayan natin, even yung mga foreigners to watch that particular movie. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So magbabasa tayo ng mga comments po ninyo patungkol sa ating pong mga updates. Unahin natin si Miss Melinata Tamisin. That interview is long time already and that time they still hiding it cause they don't want to think that is only for the movie, but today they are all out now and Catherine is all out too. And of course, sabi niya, the important thing, both of them, they didn't say about that thing or they deny, especially Kat. So forget it. Don't make that big issue. Maybe at that time, she forgot and she called him mahal cause she used to it. Agree. Ayan, true. Kasi nga 'di ba parang ang daming nawindang doon sa interview ni Mr. MJ Felipe nung sinabi ni Miss Catherine Bernardo na they are really parang binanggit niya yung pagkakaibigan. Diyos ko, ilang na po yun. Tsaka totoo naman po talaga na they are started as a friend. And we cannot deny the fact na talagang doon po sila nagsimula. So sabi nga po ng ilan sa mga commentators na wala naman talaga silang inamin doon at wala rin silang idininay. 'Di ba? Sabi naman po ni Ma'am Shi, sabi niya, Tchaikovsky, 85% closeness, will almost there and na talaga. Considered in a relationship na talaga ang Kat din. But Miss Dar, sa latest updates ng SNN kanina, 10:15:24, sabi ni Christy, si Funks daw ang problema ng Kat din. Bakit hindi na ba sila pwede magkita ulit? Bibisitahin sa house ni Alden at Kat. Then nag-advise si Wendell to Alden that he should move on daw and focus his career after the promotion. Nagtaka lang ako bigla na ibang ihip ng hangin ng SNN host. Confused lang ako, ba't ganon ang sinasabi nila about Kat din? Samantalang dati todo push sila sa Kat din. May balikan po bang nangyayari? Sana mali iniisip ko because I really love Kat din forever. Actually, naririnig ko po ito pero hindi ko pa siya napanood. So later, I will watch that. Sinabi nga ni Mimanay Christopher na magkakaroon daw ng sepangs kasi nga naman araw-araw po sila halos magkasama ni Mr. Alden Richards at Catherine Bernardo, 'di ba? Dahil alam niyo na, kailangan nila mag-practice, kailangan nila ng mga guesting, kailangan nila yung mga interview, yun yung mga ginagawa nila, no? Parang nakasanayan na nila from the time na sila po ay nag-taping hanggang sa ngayon, parang talagang walang puntos or walang paltos na hindi sila nagkikita. Sa araw-araw sila nagkikita. Yun po yung tinutukoy nilang magkakaroon ng sepangs or separation anxiety pag nakasanayan mo ng makasama. Pero syempre, meron naman sigurong time itong si Alden Richards na dumalaw para kay Catherine, diba? Sabi ni Ma'am si Cherry, obvious na obvious kahit hindi umamin ha, tingnan mo na lang ang reaction ni Alden. And sabi ni Bon Francis, kung meron man sila ayaw aminin, wag pilitin dahil gusto private na lang yung personal life nila. In fairness ha, gwapo ni Alden at mas proud kang ipakilala, mas presentable si Alden, mas formal kumilos, magaling, matalino at sumagot sa mga interview. Ayun. So ito naman yung kanyang komento, no? Sabi ko naman sa inyo, 'di ba, sa mga recent vlog po natin na hindi yan aamin sa ganitong pagkakataon. Wala pong aminan na magaganap kasi syempre iisipin na nga ng mga tao nga na this is for the promo lang, 'di ba? Hindi naman nila kailangan magsinungaling para lang panoorin yung movie nila.
And tignan nyo naman ngayon, 'di ba? Dahil sa pagiging totoo nila, mas lalong maraming sumusuporta sa kanila. Sabi ni Mr. Christian, napanood ko Ma'am Dars yung full interview ni Mr. MJ Felipe sa Cut Din on Q. Meron na po talagang something special sa dalawa at kitang-kita sa body language na may romantic gesture na namamagitan sa dalawa. Wala nang makapipigil sa anumang gusto nilang gawin sa buhay. Thanks Ma'am Dared sa mga updates sa Cut Din. Ayan, salamat din po Mr. Christian Vergara sa inyo pong komento. And totoo po, napanood ko yung full interview niya. Natuwa naman ako kasi talagang marami tayong mapipiga dun po sa interview na yon. And sabi ni Ma'am si Elizabeth Agustin, hello Miss Tarets, blessed day sa'yo. I watched this interview, Canada pa yan, medyo matagal na yan. So friend pa siguro sila noon, pero marami na nangyari. Nagsama na sila ng matagal ni Alden, kaya sa mga nakikita ko sa kanila ngayon, ay sila na talaga. Anyway, di man sila umamin, private life nila yon. Maging masaya na lang tayo na hindi pang film ang sweetness nila at sila na talaga magkatuloyan. Cut Then forever. God bless you, Miss Dareds. Hanggang sa muli. Thank you, Ma'am si Elizabeth Agustin. Diba? Katulad po ng sinabi ko sa inyo, nasa Canada po nung in-interview sila noon. And sabi nga ni Ma'am Shi, dami-dami na nangyari, ang dami ng paayuda na naganap. Kaya naman imposible pa rin na talagang parang hindi siya napapanahon. Talagang for promo lang talaga yung kanilang interview na yon. At sabi nga ni Alden, what you see is what you get. And nakita nyo naman kung gaano po nagiging attorney ni Alden si Catherine, diba? Sabi ni Mr. Joel, 85% daw yung closest silang dalawa. Nag-shooting pa sila ngayon, tapos na yung shooting, palagay ko 100% na ngayon na magjowa na sila. Ayan, so ganito naman yung fate ni Mr. Joel Lopez patungkol kay Mr. Alden and Catherine. And sabi ni Ma'am si Annabel, hello Ma'am Doris, tama ka dyan Madam, nagulat nga si MJ Felipe na ganun na ang rate, 85% na, so very close na. So this time, 100% na sila na talaga. Ay claim na natin yan, hindi makapag-deny yung mga actions nila na mapa-stage man sila or behind the scene man. Ang abangan na lang natin ay kung sino umaunang aamin sa kanila, si Kat ba or si Alden. Sino yung di makapagpigil, kaya go lang ang Kat Den fans. Support pa rin tayo kung saan sila masaya. Thank you Miss Dared sa channel mo at sa legit update mo po for always. Ayan, thank you Ma'am si Annabel Garde sa inyo pong komento, no? Wag po tayo masyadong mainip. Trust the process, sabi nga. Sabi ni Blue Haven, at last Catherine is now with very respectful and very comfortable to be with during interview unlike before. Para siyang may kasamang lasing. Kung anong ginagawa sa kanya, napaka-unethical. Kala niya sweet na siya sa lagay na yun. May kanya-kanya kasi silang style how they express their love. And sabi ni Miss Mercy sa Limbagat, may something na sa kanila, okay yan, secret relationship sa kanila, na sa tamang panahon umamin din sila. Hintayin na lang natin yan. Ito naman sabi ni Ma'am si Mercy sa Limbagat, so parang sinasabi dito na wag tayo masyadong magmadali, wag tayo masyadong mainip sa mga bagay-bagay. And sabi ni Ma'am si Raquel, mas maganda talagang wag na talagang aminin ni Alden at Catherine kung anong meron sila. Totoo na pag umamin sila, mas lalong maraming bashers ang lalabas. Hindi titigil yung mga bashers na yan hanggat hindi sila magkakahiwalay. Mark my word. Kaya kay Alden at Catherine, magpakatatag kayo. Very true. Totoo yan. Once na inilabas na nila sa publiko yung totoo nilang estado ng relasyon nila, mas dadami po ang bashers, mas dadami po ang pilit na sisirain yung kanilang relasyon. Ganyan po ang mundo ng showbiz. Kaya there are times sa parang natututo na rin yung mga artista ngayon na isikreto kung ano man yung namamagitan sa kanila. Sabi ni Miss Rex Lage. Hello Miss Dars, mapagpalang araw sa ating lahat. Yung sinabi ni Alden na we are same page, same mindset, so power, 85% na yung level nila. That was 2 months ago. Basta Kat Den lang for life. God bless everyone watching from Riyadh with care. Miss Dars, salamat. Thank you din po Ma'am Shi sa inyo pong komento. At maraming salamat po sa palagian ninyong panonood sa ating mga updates. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone.